Hello, at ito po ang ating um, pang-11 or labing isang um, ikalabing isang lesson, lesson number 11 ng Aralin Pang Mathetes. At ito po yung Doctrine of the New Testament Church or the New Testament Biblical Church, doktrina ng simbahan o ng iglesia. So, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos at titingnan natin ang paksa na ito ngayon. Now, isa sa mga malinaw na layunin ng Diyos para sa lahat ng mga ligtas, sa lahat ng mga Kristiyano, ay maging aktibong miyembro sila ng isang biblikal na Baptist na iglesia o simbahan. Hindi tayo niligtas ng Diyos tapos pinabayaan para magsarili. No. Niligtas tayo ng Diyos para tayo ay bigyan ng layunin at gamitin natin ang mga kakayahan at mga yung regalo na binigay sa atin ng Diyos nung tayo ay naligtas para magamit natin ito sa loob ng iglesia at maging active members tayo ng isang biblical na church or church na makikita natin sa Biblia. No? So, eto ngayon yung lesson natin. Lesson 11, the New Testament Biblical Church. So, unahin muna natin ang kahulugan ng salitang church. So, anong ibig sabihin ng church? Well, pwede nating sabihin congregation, pagpupulong, pwede nating sabihin assembly, group. Okay? So, ito ay isang organized, visible assembly of disciples that have already been baptized. Tapos sila ay nakikiisa, pumupulong upang gampanan ang layunin ng Panginoong Jesucristo sa mga bansa. Gawin mga disipulo ang lahat ng mga nais na sumunod sa Panginoong Jesucristo. So ang mandato ng Panginoon sa simbahan o sa iglesia ay turuan natin ang lahat ng mga bansa na sumunod sa Panginoong Jesucristo. So nangangahulugan, kailangan simulan natin ito sa pamamagitan ng evangelism. Ipakilala natin sa kanilang magandang balita. Maunawaan ng tao ang kanilang kondisyon bilang makasalanang tao at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang kamatayan ay yung ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Pero dumating si Jesucristo at siya ay namatay, nilibing muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan para sa kasalanan ng tao. At kung ang tao ay magsisi at sumampalataya kay Jesucristo lamang, makakamtan niya ang buhay na walang hanggan, kapatawaran ng kanyang kasalanan. Siya ay magiging isang mananampalataya o Kristiyano nang dahil sa grasya ng Diyos, alang-alang kay Jesucristo. So yun ang una, yun ang evangelism. At sa lesson na ito makikita natin, wala pong iba pang samahan or organization or organism or wala nang iba pang company ang interesado at kinasihan naman ng Diyos para mag-evangelize kundi ang church. Responsibility ho ng church na ipahayag ang magandang balita. Pangalawa, pagkatapos ng evangelism, merong discipleship o yung mathetes o yung tutulungan natin ang bawat mananampalataya na sumunod sa Panginoon.
So pagkatapos ng ang tao ay maligtas, ang susunod at pinakaimportanteng bahagi ng kanyang buhay Kristiyano ay sumali sa isang biblical na simbahan na pagpupulong ng mga disipulo na naibaptize na para siya ay lumago sa pananampalataya. So hindi ho pwede na ang Kristiyano ay lumago na hindi ho siya kasama sa simbahan. Ligtas siya dahil sa grasya ng Diyos. Walang pagkukulang sa kaligtasan. Pero sa paglago at paggamit ng mga bagay na binigay sa kanya ng Panginoon, ay hindi ho magaganap ito kung hindi sa loob ng simbahan. So yun ang discipleship. Yan ang ikalawang bahagi ng mandato ng Panginoon. At sa gitna ng evangelism at saka ng discipleship ay yung pagpasok sa simbahan. So, sa pamamagitan ng baptism. At yan ang makikita natin mamaya. Okay? So, umpisahan natin ito sa kahulugan ulit. Alright? Church is an organized, okay? Ibig sabihin ng organized ay organisado, bumubuo ito, itinatatag ito, organized. Hindi lang ito basta-basta na samahan na walang organization. Hindi, meron tayong ulo, ang Panginoong Jesucristo. Meron tayong pastor, siya yung mangangaral at tagapagturo ng simbahan ng iglesia. Meron tayong mga servants, katulong, helpers, yung tinatawag na deacons sa Bible. Sila yung nangangasiwa sa mga practical na bagay ng simbahan at katulong sila ng pastor. Tapos merong mga church members, ibig sabihin, merong talagang membership ang church. Hindi lang ito parang public na organization, private organization pala ang simbahan. Ibig sabihin, meron talagang organization ito. So, the church is a organized, visible assembly. Ibig sabihin ng visible, nakikita. Okay? At napaka-importante ng puntong ito na ang simbahan ay samahan ng mga Kristiyano na naibaptize na nakikita. Kasi merong mga nagtuturo na yung church ay invisible. Hindi nakikita, malawak, invisible, at ang kasapi lang ay lahat ng ligtas. Mali ho yun. Wala hong ganong church sa Bible. Kahit na isang church sa buong Bible, wala kang makikitang invisible church. Lahat ng mga churches sa Bible ay visible, nakikita. Okay? So, napaka malaking pagkakamali ng mga grupo, mga religious group na iniisip nila na ang church ay invisible at composed ng lahat ng mga ligtas. No, pwede nating sabihin pamilya ng Diyos yun. Yan, pwedeng sabihin. Pwede nating sabihin kaharian ng Diyos. Yun, pwede rin. Pero pag sinabing simbahan o iglesia, ito po ay organized, visible assembly ng mga baptized disciples. So, particular talaga, local talaga ang church. Okay, so ito ay organized, visible assembly. Ibig sabihin ng assembly, pumupulong sila, no? Sila ay nagtitipon. So, imposible po na ang tao ay maging church member kung hindi siya pumupulong o nagtitipon o sumasama o nakikiisa kada linggo. Ayan ho yung membership. Assembly siya. Kaya imposible yung invisible assembly kasi saan pumupulong itong assembly na invisible?
na hindi mo nakikita. Hindi ho yan tugma sa biblical na definition na kahulugan ng church. So, mahalaga po ang membership sa church. Tuwing bukas ang pintuan ng simbahan, lahat ng mga members dapat nandoon, pumupulong, nakikipag-isa, nagtitipon. Merong pagkakataon na hindi ka pwedeng pumulong, hindi ka pwedeng magtipon dahil halimbawa may sakit ka, may lagnat ka. Sa kapanahunan natin na ngayon, may pandemic tayo. So, limitado ang pagpupulong natin. Pero hindi ito dahil sa pagpapabaya, no? O pagkukulang. Hindi ito negligence, willful neglect. Yung sinasadya na ayaw magtipon at ayaw pumulong, willful siya, no? Sinasadya. No, hindi ho yun. Kung ang Kristiyano ayaw niyang magtipon at pumulong, edi wag na siya maging church member. Kasi kung wala kang commitment, di walang church. Kung hindi ka pupulong, di walang church. Kasi ang salitang church, ibig sabihin, pagpupulong. Assembly. Ekklesia sa Greek. Sa Ingles, assembly. Sa Tagalog, pagtitipon, pagpupulong. Now, mahalaga sa Panginoon na ang bawat Kristiyano, ang bawat born-again believer ay maging kasapi sa isang biblical na church. At doon gamitin niya ang mga gifts, ang mga kakayahan, skills, talents, treasures na ibinigay sa kanya ng Diyos para itaguyod yung kanyang simbahan o katawan doon sa church na yan. Anyway, so ang kahulugan iniisa-isa natin ito kasi napakahalaga. No? Pag hindi natin alam kung ano ang iglesia o ano ang simbahan, kung ano-ano na lang ang nasa isip ng tao at hindi lahat ay tama. Kaya medyo mainhin tayo sa definition. Ang church ay organized, visible assembly of baptized disciples. Ibig sabihin sila ay disipulo, sila ay alagad ng Panginoon, sila ay Kristiyano, kilala nila si Jesucristo bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas, alam nila na sila ay saved, born again, ligtas, may buhay na walang hanggan, kapatawaran ng kanilang kasalanan, sila ay believers, sila ay mananampalataya, tunay na ligtas. At sila rin ay nagpasakop sa pamamagitan ng baptism. So, sila ay baptized disciples o disipulo na naibaptize. Ibig sabihin, nagpasakop sila. So, ang baptism ay simbolo ng maraming larawan ang baptism. Isa sa mga larawan ng baptism ay ang pagpapasakop. Pagpapasailalim sa autoridad ng Panginoong Jesucristo. Ito ay pampublikong larawan at patotoo ng isang mananampalataya na siya ay nagpapasakop sa Panginoon at siya ay handang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya hindi ho tayo tumatanggap sa church natin ng kahit sino na bumibisita sa simbahan. Porque bumibisita ho sila sa simbahan, porque sila ay special guests, syempre kaibigan, maaari rin silang maging kapwa Kristiyano, mananampalataya, no doubt. Pero hindi ibig sabihin porque sumasama sila sa pagtitipon, sila ay member. Hindi ho. Kailangan talaga dumaan sila sa baptism. Sapagkat ang baptism ang pintuan ng pagsama sa church. At makikita natin ito mamaya sa mga verses na titingnan natin.
So bakit pumupulong ang church? Ano ang purpose? Well, tayo ay organized, visible assembly of baptized disciples na pumupulong para sumunod tayo sa mandato ng Panginoon na gawing disipulo ang mga bansa o turuan natin ang mga bansa na sumunod sa Panginoong Jesucristo. Na kailangan nilang maligtas, kailangan nilang masave, pagkatapos kailangan nilang maging church members. Okay? So yan ang kahulugan ng church. Now, punta tayo sa Bible. At simulan natin sa 1 Timothy chapter 3 and verse number 15. 1 Timothy chapter 3 and verse number 15. So, buksan natin yan sa bagong tipan tayo. At ito yung key verse para sa lesson na ito. Napaka-importanting verse. I-highlight ito, i-memorize, talagang ilagay natin sa ulo natin, sa puso natin. Kapag tinanong tayo, ano ang church? Or ano ang sa palagay mo ang importansya ng church? Well, 1 Timothy 3:15. But if I tarry long, sabi ni Paul kay Timothy, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Yan ang church. Ito ay tahanan ng Diyos. Bahay ng Diyos. How thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. Ito yung iglesia o simbahan ng buhay na Diyos. The pillar and ground of the truth. Ito yung haligi at sandigan ng katotohanan or haligi at saligan ng katotohanan. Either saligan or sandigan, parehas yan. So anyway, sa Tagalog, medyo may options tayo, no? So, tatlo ang larawan dito ng simbahan ayon sa banal na kasulatan. Ito ay tahanan o bahay ng Diyos. Ito ay iglesia ng Diyos na buhay. So, sino ang may-ari ng iglesia? Kaninong iglesia tayo? Well, iglesia tayo ng Diyos na buhay. At ito rin ay haligi at saligan or haligi at sandigan ng katotohanan. Ibig sabihin, iniangat natin sa church. Ang message ng church natin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Wala na ho tayong interest kundi itaguyod ang katotohanan ng salita ng Diyos. Protektahan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Iniingatan natin sa church ang salita ng Diyos. Pag bumisita ka sa church, aawit tayo, sasamba tayo, magsasacrifice tayo, magsaserve tayo, magsasama tayo, salo-salo tayo, fellowship. Pero higit sa lahat, maririnig natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. At itinataguyod natin para tayo yung haligi at saligan o sandigan ng katotohanan. Yan ang church. Kaya napakahalaga ng church. Wala na hong iba pang mga organization na interesado sa katotohanan ng salita ng Diyos. Punta ka sa bangko. Anong interest nila doon? Pera. Punta ka sa City Hall. Hindi sila interesado sa katotohanan ng salita ng Diyos. Interesado sila sa mga papel. Yung birth certificate. Naku, siguraduhin mo tama yung spelling ng pangalan mo. ID. Yan. Pero katotohanan ng salita ng Diyos, hospital, anong interest nila doon? Wala. Interesado sila sa PhilHealth. Interesado sila sa down payment muna. Bago ka tingnan. Sorry ang sinasabi ko lang,
Walang institution, walang organization na interesado sa katotohanan ng salita ng Diyos maliban lang sa iglesia, sa church. Kaya napakahalaga ng bahay o tahanan ng Diyos, ng iglesia ng Diyos na buhay. Napakahalaga ng haligi at sandigan ng katotohanan. At ito ang lesson natin today. So make sure you memorize. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself. To behave thyself in the house of God. So, sabi ni Pablo, dapat ugaliin kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Napakahalaga na alam natin ang paraan kung paano dapat maging yung asal natin sa bahay ng Diyos. Kung ano ang nararapat na maging ugali ng bawat kaanib ng simbahan ng Diyos. Napaka-importante. Pag pumasok tayo sa church, hindi lang tayo basta-basta. Hindi lang tayo sumusulpot na hindi natin prepare ang puso natin. Na ang habol lang natin makipagsama pero hindi natin iniisip ang Panginoon. No, hindi yan ang layunin ng church. Ang church ay patungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. At yan ang focus natin bilang church. Kaya pag may bisita na dumating sa church, ang tanong nila, ano kaya ang nandito sa church na ito? Meron ba silang mga ministries para sa anak ko? Para sa mga kabataan? Para sa mga seniors? Para sa mga singles? Para sa mga married couples? Hindi ho tayo against doon. Meron din siyempre na tamang lugar at panahon para sa mga ministries na ganyan. Pero hindi yan ang layunin ng church. Pag may dumalaw sa atin na bisita, masashock na lang sila. Kasi pagkatapos ng introduction lahat, teaching and preaching ministry talaga ang church natin. Buong-buo tayo sa Bible. Old Testament, New Testament, wala kang makikita dyan. Maliban lang sa Old and New Testament. Hindi tayo interesado na magpakain ng mga tao. No. Hindi tayo ospital. Hindi tayo military background. Ano ba yung military na yan? Barracks. Hindi tayo military barracks. Hindi tayo social club. Hindi tayo nakikipagsosyalan. No. Tayo ang simbahan, iglesia ng Panginoon. At ang interest natin ay kung paano dapat ang ugali natin ng bawat isa sa atin, ano ang maging asal natin sa bahay ng Diyos. At dapat suriin natin yan. So, kapag kami, halimbawa, pag nagbisita ka sa church namin, pagdating ng oras ng preaching o mensahe galing sa salita ng Diyos, wala na hong kumikilos, walang patakbo-takbo, walang nagsasalita, lahat nakikinig, lahat naka-attention nila sa salita ng Diyos at sa nangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Lahat ng distraction inaalis natin. Bakit? Kasi napakahalaga kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. 1 Timothy 3:15, how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Thou oughtest to behave thyself. Nako, kung hindi ka behave sa bahay ng Diyos, nako, lagot ka, mapapahiya ka. At dapat talagang mapahiya ang magulong tao sa loob ng simbahan. Hindi pwedeng may magulo, hindi pwedeng may nagsasalita habang nangangaral. Napakahalaga. Kasi ang mensahe ay mensahe ng katotohanan ng salita ng Diyos. At sigurado ako
na gagawin ni Satanas ang lahat para magambala ang katotohanan ng salita ng Diyos. At hindi natin papayagan ito. So sinong nag-start ng church? No? Bakit meron tayong church? Kaninong idea nang galing yung church? Well, eto ho ay nanggaling sa Panginoong Jesucristo. Naalala niyo yung sinabi niya sa Matthew, no? Matthew chapter 16, verse 18. Sabi niya, I will build my church. Sabi niya, papalakasin niya ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahan. Or isasakdal niya ang kanyang simbahan o palalakasin niya. Gagawin niyang malakas ang kanyang simbahan. Bibigyan niyang sigla ang kanyang simbahan. So, sino ang nag-start ng simbahan? Kaninong idea nang galing yan? Well, nanggaling sa Panginoong Jesucristo. At binigyan ng Panginoong Jesucristo ng 3 bagay ang simbahan para pasiglaan niya ang simbahan. Ano yon? Sa Matthew 18, binigay ng Diyos sa Matthew 18 yung tinatawag nating church discipline. Disiplina sa simbahan o sa iglesia ng Diyos. Matthew chapter 18 yan. Doon mo makikita yan. Matthew chapter 18, verse number 15 hanggang verse number 20. Pwede mong basahin yan. Matthew chapter 18, 15 to 20. Matthew chapter 18, verses 15 to 20. At yan ang church discipline. So kung merong church member na hindi gumagawa ng tama, pwede siyang tanggalin sa simbahan. Hindi ibig sabihin wala na siyang kaligtasan. Tandaan natin, ang kaligtasan at pagiging Kristiyano ay hindi hubase yan sa gawa. Pero kapag ikaw na ay ligtas sa grasya ng Diyos dahil kay Jesucristo, dapat makiisa ka sa church. At kapag hindi ka gumagawa ng tama bilang Kristiyano, hindi ka nagsaserve sa Panginoon, nasisira pa ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, tanggalin ka na lang sa church. Yan ang Matthew chapter 18, verse 15 to 20. Okay, so may proseso. So, yung tinatawag na church discipline na yan, isa yan sa mga bagay kung paano pinapalago ng Panginoon ang kanyang simbahan. Kaya huwag kang manghinayang sa church. Kapag nakita mo yung church, bakit sila napakahigpit? Well, kasi may disiplina ang church. Hindi basta-basta sa church. Pangalawa, binigyan tayo ng Lord's Supper ng Panginoon sa Matthew chapter 26. Matthew 26. Ito yung pagsasama ng isang church para alalahanin nila ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 26. Makikita mo yung Lord's Supper dyan. So, verse 26, Matthew chapter 26, verse 26 hanggang 29. Yan yung tinatawag na Lord's Supper or yung communion, yung tinapay at saka yung tasa. Yung pagsasama ng yan ang ginagawa ng church para sa church members ho yan. Hindi yan para sa mga bisita, hindi yan para sa lahat. Yung Lord's Supper ay para lang sa simbahan. Mga church members lang ang pwedeng gumawa nito. At espesyal na occasion yan upang maalala ng simbahan ang kamatayan at katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya pag tayo nag-Lord's Supper tayo, hindi ho tayo naglo-Lord's Supper na ini-invite natin ang lahat ng mga Kristiyano. No. Ito ay binigay ng Panginoon para palakasan niya ang kanyang simbahan. Kaya kapag hindi ka member ng simbahan, hindi ka invited na mag-Lord's Supper. Pero kung ikaw ay member ng church, at pag sinabi nila, uy, mag-Lord's Supper tayo, napaka-importante.
yung Lord's Supper na yan. Pangatlong bagay na binigay sa atin ng Diyos para palakasan niya o gawin niyang malago ang kanyang church ay yung tinatawag na Great Commission sa Matthew 28. Matthew 28. Matthew 28, makikita mo yan sa verse number 18 hanggang verse 20. Matthew 28, verses 18 to 20. Ito yung tinatawag na The Great Commission. So, ibig sabihin, kinasihan ng Panginoong Hesukristo ang simbahan para gampanan niya ang kanyang layunin sa mundong ito. At alam natin kung anong yung layunin niya. Makikita mo yan sa verse number 19. Go ye therefore and teach all nations. Ibig sabihin, gawin yung disipulo ang mga bansa. Yan ang trabaho ng church. Kaya, ang daming teaching sa church. Sunday school teaching, Sunday morning, Sunday night, aralin pang mathetes, teaching uli, doctrine sa Wednesday night. Ang daming teaching. Bakit teaching palagi? Yan ang trabaho ng church. Yan talaga ang puso. Teach all nations. Tapos baptizing them. Binabaptize natin yung mga sumusunod sa katotohanan ng Diyos. Tapos teaching them to observe all things. Yung mga nagpabaptize, meron silang pagpapatuloy na teaching na dapat ibigay sa kanila. At yan ang buhay ng simbahan. Church discipline, Lord's Supper, Great Commission. Yan, yung tatlong bagay na nagpapalago sa church. Okay, so, mahalaga ba ang church? Well, tingnan mo ang Psalm 22. Psalm 22 sa Lumang Tipan. At may mahalagang bahagi ito, Psalm 22, sa katotohanan sa importansya ng church. Psalm 22 verse 22. Psalm 22 verse 22. I will declare thy name unto my brethren in the midst of the congregation. Yan yung church. In the midst of the congregation will I praise thee. So, magbibigay ako ng pagpupuri sa Panginoon sa kalagitnaan ng pagpupulong ng congregation. At ito ho ay natupad ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 26, verse number 30. Nung sila ay nagbigay ng puri sa Panginoon, nanalangin at kumanta, umawit sila ng awit ng pagpupuri sa Diyos. Matthew chapter 26, verse 30. Matthew chapter 26, na kumpleto yung Psalm 22, verse 22 sa Matthew chapter 26, verse number 30. And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. So, yung pag-awit ng Panginoon sa kalagitnaan ng pagpupulong ay pag-aawit ng pagsamba sa Diyos. Tingnan mo ang Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2. Ito yung commentary ng Bible sa Hebrews chapter 2 verse 12. Saying, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee. So, kung medyo iba yung words no sa New Testament kasi nga Greek. Yung Old Testament Hebrew, yung New Testament Greek. Pero tingnan mo, sabi niya, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the church. Sa Lumang Tipan, in the midst of the congregation. Sa Bagong Tipan, in the midst of the church. Ibig sabihin, congregation at saka church ay synonymous. No? Synonymous. Magkasing kahulugan. Synonymous sila. Congregation, pagpupulong, at iglesia. Assembly. Parehas ho yun. So, ang church ay pagpupulong. No? At anong ginagawa natin sa church? Pinupuri natin ang Panginoon. Umaawit tayo sa Panginoon. Kaya yung
Kahit na pag-awit sa simbahan, hindi ho option yon. Talagang inaasahan ng Diyos na umawit tayo. Pastor, pangit yung boses ko. Hindi ho bali yan. Hindi yan ang usapan. Wala hong, hindi ito, ano ito? Meron bang Philippine Idol dito? Yung contest na yan? Na awit ng birat ng boses ng tao. Hindi ho importante. Ang importante, sinabihan tayo ng Diyos, umawit tayo sa Kanya, iangat natin ang puso natin. Iangat natin ang boses natin na nagbibigay ng puri sa Diyos. At kahit na sentonado ka, garantisado kung yung puso mo ay inilalapit mo sa Diyos, tinatanggap ho yan ng Panginoon. Maganda sa Kanyang tenga ang pag-awit ng Kristiyano na nagmamahal sa Panginoon. So, nakikita natin ang halaga ng church. Tingnan natin yung verse 1 Corinthians chapter 12 sa study notes natin, no? 1 Corinthians chapter 12 and verse 27. 1 Corinthians chapter 12 and verse 27, sabi ng Bible, "Now ye are the body of Christ." Kayong lahat na mga Corinthians. Kasi nga, 1 Corinthians chapter 12, sinulat itong liham na ito sa simbahan ng nasa Corinth. Again, isang local visible assembly of baptized disciples ito. Hindi ito basta kahit kanino. No? Now ye, kayong mga nasa Korinto, kayong mga kapatiran na naibaptize, na pumupulong, na bumubuo sa iglesia sa Corinth. Yan ang sinasabi ni Paul. Now ye, kayo are the body of Christ. Kayo ang katawan ng Panginoong Hesukristo. And members in particular. Ibig sabihin, members kayo. Hindi niya sinali yung sarili niya. Hindi niya sinabi tayo ay kaanib sa katawan ni Kristo. Pansinin mo yung sinabi ni Paul. Sabi niya, kayo ang katawan ni Kristo. Hindi niya sinabi tayo ang katawan ni Kristo. Hindi niya sinali yung sarili niya kasi hindi siya baptized member ng church sa Corinth. Now, kung sinabi niya, tayo ay kaanib ng katawan ni Kristo, edi ibig sabihin, may universal talaga at invisible na katawan ni Kristo. No. Napakahalaga ng doctrine na ito. Hindi niya sinabi tayo ay katawan ni Kristo. Sinabi niya, kayo ay ang katawan ni Kristo. At napakahalaga niyan. So, wala hong invisible, universal na iglesia. Walang ganyan sa Bible. Ang bawat simbahan, bawat iglesia ay kinikilala ng Bible bilang katawan ng Panginoong Hesukristo na may mga members in particular. Okay? So, napakaraming mga religious groups ang mali ang pag-iisip nila sa simbahan o iglesia ng Diyos. Kesyo ligtas ka, lahat tayo ay kasama sa iglesia ng Diyos. No, hindi ho biblical yan. At hindi ho yan tumutugma sa salita ng Diyos. Now, merong 3 larawan sa Bible ang nagbibigay ng idea kung ano ang simbahan. At yung unang larawan, nakita na natin sa 1 Corinthians 12:27. Now ye are the body of Christ. So, ang katawan ng Panginoon, Hesukristo, yan, larawan ng simbahan yan. So, visible yan. Nakikita, kumikilos, lumalago. At tuwing merong sumasali sa church, lumalago ang katawan ng Panginoon. Tuwing merong Kristiyano na nagwawagi sa kanyang lakad sa Panginoon, sa kanyang pakikibaka, pakikipaglaban, sa kanyang pasaway na katawan, lumalago ang katawan ng Panginoong Hesukristo. May tagumpay ang Kristiyano sa kanyang buhay
at siya ay member ng isang church, lumalago ang church. Pag may na-save, tapos na-baptize, tapos na-add siya sa church, o di lumalago ang church. So, ang church ay katawan. Yan ang unang larawan. Pangalawang larawan, ang church ay asawa ng Panginoon, or para siyang asawa ng Panginoon, kasi larawan nga lang. For 2 Corinthians chapter 11. Tingnan mo 2 Corinthians chapter 11 verse 2. For I am jealous over you with a godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Sasabi niya, balang araw gusto kong ipakita kayo na para kayong magiging asawa ng Panginoong Hesukristo sa huling wakas, sa katapusan ng lahat. So, ang simbahan ay para siyang asawa ng Panginoong Hesukristo. Now, sa Bible, 3 ang bride. Merong ethnic bride o yung national bride niya, country bride niya. Yan yung Israel. Okay? Tapos meron siyang ecclesiastical bride or church bride. Yan yung New Testament church, biblical church. Tapos meron siyang eternal bride or yung eschatological bride, yung bride na binubuo ng lahat ng mga ligtas na balang araw magiging kasama tayo sa kaharian ng Diyos. Bilang kanyang asawa. That will be the bride of the Lamb. Sa Revelation 21 verse 9 at saka verse 10. Lahat ho ng mga ligtas yan. So, 3 yung bride sa Bible. At yung church ay para siyang asawa. Kumbaga, ang pananaw ng Diyos sa simbahan ay ang kanyang asawa. Now, tayo ay asawa, tunay na asawa ng Panginoon, hindi dahil sa church natin, kundi dahil sa relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. At yun, makikita natin yan sa huling wakas. Lahat ng ligtas, baptisman o hindi, sila ay magiging kasama sa New Jerusalem, the bride of the Lamb. Lahat ng mga ligtas. So, pero future pa rin yun. At kahit na future, pag nag-assemble yan, mag-a-assemble ho lahat yan, magiging local visible assembly pa rin yun. Anyway, ang pangatlong larawan ng church ay sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. So sa tatlong larawan, body, bride, eto naman ay building or house or bahay o parang building na lang. Ephesians chapter 2 verse 19 hanggang 22. Ephesians chapter 2 verse 19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Yan yung tahanan ng Diyos. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom also ye are builded together for an habitation of God through the Spirit. Napakahalaga na makita natin ang church bilang katawan ng Panginoon, body. Siya ang asawa ng Panginoon, bride. At siya rin ay ang building o bahay, tahanan ng Panginoon na tinaguyod niya. Building fitly framed together. Framed together, ibig sabihin, ang samahan ng simbahan o ng iglesia ay gawa ng Panginoong Diyos. Siya ang bumubuo sa church. So, halimbawa, nagtaguyod tayo ng church. Lahat ng nandun sa church na magiging member ng church, ang Diyos ang naggawa niyan. Siya ang naglagay ng bawat member sa loob ng church. Trabaho ng Diyos ho yan. Gawain ito ng Diyos.
At kaya wala akong member sa church na hindi importante. Never na merong member sa church na walang kwenta. Hindi ho pwede yun. Lahat ng members sa church may layunin ng Diyos para sa kanila. At hindi ho pwedeng magkaroon ng building kung walang sahig, kung walang pundasyon, kung walang dingding, kung walang bintana, kung walang pintuan, kung walang bubong. Lahat ho ng parts ng building importante. Hindi ho pwedeng sabihin, wag na lang tayo magkaroon ng dingding. Anong klaseng building yung walang dingding? Anong klaseng building yung walang pintuan? Walang kwentang building yun, ha? Hindi ko pa. Wala pa akong nakitang building na walang pintuan po. Lahat ng bahagi ng building, ng bahay ay importante. So therefore, building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together. Kaya tayo linagay ng Diyos sa isang church ay para manahan ang Diyos sa kalagitnaan ng church sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Napaka-importante ng church. Wala akong organization sa buong mundo ang katulad ng church. At napakalaki ang maaasahan natin na rewards pagdating natin sa langit. Hindi ho tayo pupunta sa langit dahil member tayo ng church. Pupunta tayo sa langit dahil tayo ay tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas. Pero sisingilin tayo ng Panginoon. Tatanungin tayo, ano ang ginawa mo sa buhay na walang hanggan na ibinigay ko sa iyo? At sasabihin ko sa iyo, kung sasabihin mo, Panginoon, ginugol ko ito sa mundo, ginawa ko yung gusto kong gawin, tatanungin ka ng Panginoon, hindi ba sinabi ng Panginoong Hesukristo, itinaguyod ko ang aking simbahan? Hindi ka nagpa-enroll? Hindi ka nagsilbi? Hindi ka nakiisa? Anong sasabihin mo sa Diyos? Panginoon, kasi nanonood na lang ako ng TV. Doon na lang ako nag-church. Hindi ho pwede yun, no? Alright, so, 3 larawan na nasa bagong tipan ng church, katawan, asawa, at tahanan, or household, or building ng Panginoon. Alright, yan ang doctrine ng church. Marami po tayong pwedeng sabihin patungkol dyan, pero oras na at maganda na at medyo marami ng Bible verses ang nakita natin. Alright? So kung merong tanong or testimony, ilagay na lang sa email address, ilalagay ko na lang sa Facebook yan. Or di kaya i-comment na lang or whatever para makita ko doon sa email address. Kung may tanong or merong suggestion or merong kayong testimony na gusto nyong i-share, I would like to hear from you, no? So, ilagay mo sa email. Nandyan sa Facebook page yung email address, mzbmphil@gmail.com. mzbmphil@gmail.com. At ilalagay ko yung address na yan doon. Alright, mag-pray muna tayo. Tapos, conclude natin ito sa pamamagitan ng table of contents. Alright, let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, that you have a place for each believer to belong in, whereby we may glorify you, whereby we can serve you, whereby we can show the love of the brethren, whereby we can evangelize a lost world, whereby we can grow in our discipleship and be fitly framed together. We recognize that as the assembly, the church, the household of God, the pillar and ground of the truth, and we recognize that the church is yours, it's not ours.
It's not anyone's. It's yours. And we acknowledge you in that, Lord. I pray you would encourage us, bless us, Lord. I pray that many Christians would truly commit themselves to your number one program, the only program you have for this dispensation, which is the New Testament Biblical Church. We love you, Lord. Ask your blessing upon us now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright, so tingnan natin ang table of contents. At sa ngayon, na-complete na natin ho lahat ng aklat ng Old Testament. So, dapat alam nyo na yung books ng Old Testament. Basahin natin magmula sa simula. Okay? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Okay, so yan yung mga aklat ng Old Testament, lumang tipan or matandang tipan. At ngayon, pasok tayo sa bagong tipan. At i-review lang natin uli, before pumasok tayo sa bagong tipan. Huwag natin kalimutan, 5, 12, 5, 5, 12. Yan yung pattern, no? Unang 5 aklat ni Moises. Yung susunod na 12 books, kasaysayan ng Israel. Yung susunod na 5 books, tula. Yung susunod na 5 books, mga major prophets, mga dakilang propeta, dahil napakahaba ng books nila. Tapos yung susunod na 12, yung sinatawag na minor prophets o yung maiikling mga aklat ng mga propeta, na bagamat maikli ang aklat nila, mahalaga at mabigat din ang mensahe nila. So 5, 12, 5, 5, 12. Alright? So, last week, yan ang pinag-aralan natin. Now, today, pasok tayo sa bagong tipan. At ano ang difference, no? Bakit may lumang tipan? Bakit may bagong tipan? Yung lumang tipan ay yung kasaysayan ng Israel at ang parating na Mesaya. At yung bagong tipan ay ang pagdating ng Mesaya. Dumating na siya. Okay? So, lahat ng yan ay kasaysayan ng Panginoong Hesukristo. So, yung unang bahagi, Old Testament, kasaysayan ng bansa ng Mesaya o ng Israel. Yung bagong tipan ay patungkol sa Mesaya o sa pagdating ng Mesaya. So, Matthew, yung unang 5 aklat ay kasaysayan. Matthew, Mark, Luke, John, Acts. So, yon yung unang 5 aklat ay aklat ng kasaysayan. Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Kaya pag binasa mo yung Matthew, Mark, Luke, John, parang magkaparehas sila. No? Masasabi mo, di ba parang inulit ni Mark yung sinabi ni Matthew. Parang inulit ni Luke yung sinabi ni Matthew at Mark. Tapos si John, parang kakaiba siya ng konti, pero meron siyang mga stories na katulad ni Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi yan, 4 yung nagbibigay ng patotoo patungkol sa buhay ni Kristo. Kaya yan, halos magkaparehas sila. Pero hindi talaga sila magkaparehas. Merong special emphasis si Matthew, si Mark, si Luke, at saka si John. Meron silang mga special emphasis sa kanilang mga books. At titingnan natin ito next week. Okay? Pero i-memorize muna natin yung unang 5 aklat ng Bagong Tipan at ito ay aklat ng kasaysayan. Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Okay? So, explain natin ito next week. Okay? Pasok na tayo sa Bagong Tipan. God bless you. At
Magkita tayo ulit next time.